Sa video ito tuturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong Globe at TM na SIM card ngayong 2026. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kung kayo ay nakabili ng Globe at TM na SIM card, ito po ang inyong mga dapat gagawin para ma-register yan sa inyong pangalan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga Google Play Store ng ating mga cellphone at pagkatapos i-type lang natin or i-search natin ang Globe One app. So ganito po ang logo ng Globe One app. Then pwede nyo na pong i-click itong install. At antay-antay lang natin na ma-install yan at pagkatapos pwede na nating i-click itong open. At antay-antayin nyo na lang, maglo-loading yan ng kaunti. Then dito kailangan yung pumili kung stay in the loop or maybe later. So kayo nang bahalang pumili, kahit saan dyan pwede naman po. At may makikita tayong ganito. By the way guys, kung meron na kayong account or nakapag-register na kayo sa Globe One na application, pwede na po kayong mag-login then mag-proceed na lang kayo. Pero kung wala pa, pwede nating i-click itong create an account. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng mobile number. By the way guys, make sure na nakasalpak na yung SIM card na bagong bili niyo sa inyong mga cellphone kasi magsasend po sila ng OTP doon. So para ma-receive nyo, isalpak nyo yung SIM card ninyo. At kung nakalagay na kayo ng mobile number, magkukulay blue na po itong continue, i-click nyo na lang po ito. And then mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng OTP. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat nakasalpak na yung SIM card na ipaparegister ninyo. So bali ganito po yung OTP na marireceive ninyo. So ito ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos nyo malagay, automatic na mapupunta kayo dito sa paglalagay ng PIN number ninyo or yung password. So maglagay lang kayo ng 6-digit na number dito. Make sure na matatandaan nyo yan. After nyo malagay, mapupunta kayo dito sa pag-confirm ng nilagay ninyong PIN doon. So ilagay nyo po ulit yung PIN dito. Pagkatapos may makikita kayong ganito. So dito pwede nyo basahin itong Data Privacy Act of 2012 and Privacy Policy of Globe. So pwede nyo pong i-click itong dalawa guys. Pwede nyo basahin yan. Kung okay naman kayo, para makaproceed kayo, i-click nyo na lang itong I agree. And then mapupunta tayo dito. So kung gusto nyo ba daw i-register yung fingerprint authentication ninyo. So kung gusto nyo, pwede nyo i-click ito. Pero kung later na lang, kagaya sa akin, mamaya na lang, i-click lang natin itong skip. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng nickname ng inyong Globe account. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung palayaw na ilalagay ninyo. Sa akin nga nakalagay lang dito is My Globe lang. Kaya pwede na po yan, depende na sa inyo kung ano yung ilalagay ninyo. So kung okay na, pwede nyo nang i-click itong Let's Go. And then may makikita na po kayong ganito. So kung gusto nyo i-tour nila kayo sa inyong dashboard, pwede nyo i-click itong Yes, Let's Start. Pero kung ayaw nyo or later na lang, pwede nyo namang i-click itong No Thanks. So balik kahit saan yung piliin nyo, dyan wala pong problema. So ganun lang kadali at nakakreate na kayo ng account sa inyong Globe One app. Pero hindi pa ibig sabihin yan na tapos na yung registration ninyo. Kasi kung nakikita niyo dito, may nakalagay pa na unregistered. So ibig sabihin yan, kailangan nyo pang iparegister yan. So para ma-register, kailangan nating i-click itong nandito sa baba, itong Register Now. At mapupunta na tayo dito sa pag-register. So dito guys, pwede kayong mag-register kahit hindi yung Globe or TM na number yung nakalagay doon or nakaregister sa inyong Globe na application. So bali kung ibang Globe or TM na number yung ipaparegister nyo, pwede nyo pong ilagay dito yung number dito sa baba ng register another number. Pero kung yung Globe or TM na account na nakaregister sa inyong Globe One na application yung ipaparegister nyo, kagaya nito, i-click lang natin itong nickname natin, itong My Globe or kung ano yung nickname na nilagay ninyo. At kung okay na, pwede nyo nang i-click itong Next. After that, may makikita kayong ganito, allow Globe One to take pictures and record videos. So, nasa sa inyo na po yan kung while using the app or only this time. Kahit saan po sa dalawa. Basta wag lang yung don't allow. Kasi kung don't allow, i-click ninyo, hindi po kayo makakaproceed. So, pumili na lang kayo dito while using the app or only this time. After that, mapupunta tayo dito sa paglalagay ng OTP para ma-verify yung mobile number ninyo. Pero bago yan, para walang disturbo guys, pwede nyong i-click itong I accept dito sa baba para mawala po yan.
So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at nandito po yung OTP. So ito po yung ilalagay ninyo dito. After that, mag-antay-antay na lang kayo kasi maglo-loading po yan ng kaunti. Then mapupunta na kayo dito sa paglalagay or pag-fill up ng personal information. Then dito kayo nang bahala pumili ng nationality ninyo. Kung kayo ay foreigner, hanapin nyo na lang po dito. Pero kung sa Philippines kayo, hanapin nyo na lang ang Philippines. And then dito naman tayo sa pag-select ng registration type. So i-click nyo na lang po ito. So dito kayo nang bahala pumili kung SIM owner kayo or parent or legal guardian or authorized signatory or representative. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung registration type ninyo. By the way guys, kung hindi nyo mapindot yung mga nandyan, wala talaga kayong mapipindot, ibig sabihin yan, nag-hang or may problema sa system nila. So, i-refresh nyo na lang, ulitin nyo yung buong process. Kagaya sa akin, ilang beses akong umulit kasi hindi talaga ako nakaka-proceed. By the way, kung nakaproceed naman kayo, pwede nyo na pong fill upan itong first name, middle name, at last name ninyo. At kung may suffix kayo, ilagay nyo na lang po dito kagaya ng junior, senior, the third, the fourth. At pagkatapos dito sa baba, mag-select or maglagay na lang kayo ng birthday ninyo. At dito ilagay nyo yung sex or kasarian ninyo. So kayo nang bahalang maglagay or mag-fill up ng mga information na kinakailangan nila. And then dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng address. By the way guys, kung ano yung may mga kulay pula na asterisk dyan, yan po yung importante na fill upan ninyo. So ilagay nyo na lang po dito kung ano yung meron sa address ninyo. By the way guys, for example, wala kayong street. So, kailangan talagang maglagay ng street. So, pag hiwalay-hiwalayin nyo na lang po yung address ninyo, lagyan nyo na lang ng street kahit hindi naman yung street na yon. Or, pwede ilagay nyo NA or not applicable. At dito sa baba, ilagay nyo yung province or state, tapos city, then barangay. Basta unahin nyo po sa pag-select ang province, tapos city, pagkatapos barangay. Dapat magkasunod po sila, hindi po dapat nauna yung barangay. Then, dito ilagay nyo na lang po yung zip code ninyo. So, kagaya ng sabi ko kanina, dapat na-fill upan nyo lahat yung may mga asterisk na kulay pula para magkulay blue po itong next. Kasi kung may kulang hindi kayo na-fill upan, hindi po kayo makaka-proceed. At kung okay na at ganito na, nagkulay blue na yung next, i-click nyo na lang po yan. And then may makikita kayong ganito kung tama ba daw yung mga information na nilagay ninyo at kung okay naman, pwede nyo nang i-click itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa pag-upload ng ID. So dito i-click lang natin itong ID type. So sa ngayon ito pa lang yung mga valid IDs na tinatanggap nila. BIR ID, driver's license, IBP ID, NBI clearance, OWA ID, PRC ID, passport, PhilHealth ID, Philippine Identification or National ID, Senior Citizens Card, SSS ID, UMID Card, at ang panghuli ay Voters ID. So kagaya niyan, Philippine Identification or National ID yung pinili ko, kaya dito maglalagay tayo ng ID number. So bali kung ano yung ID na isasubmit niyo, ilagay niyo po yung ID number dito. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pag-upload or sa pag-take ng picture ng ID na isasubmit niyo. So i-click na lang natin itong upload or take a photo. And then may makikita po kayong ganito. So kung napicturean nyo na yung ID na isasubmit niyo, pwede nyo pong i-click itong photos or album at hanapin nyo na lang yung picture ng ID na gagamitin ninyo. Pero kung wala pa at gusto nyong live yung pagka-take ng picture, pwede nyo namang i-click itong camera at live nyong pipicturean yung ID na isasubmit ninyo. At kadalasan pong nangyayari ang ganito. Kapag nag-submit kayo, tapos medyo mataas yung file size ng picture na isinabit ninyo, ganito po talaga yung lalabas. Dapat hindi po siya tataas ng 5 MB. So kung naka-experience kayo ng ganito, picturean nyo na lang po yung ID ninyo, then isend nyo sa messenger ng mga kakilala ninyo or relatives ninyo. Then, i-upload nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa po yung file size ng picture ninyo. Or, pwede nyo namang i-crop yung picture para bababa yung file size nito. At kung okay na yung picture na sinabit niyo, ganito po yung makikita at nandito po yung picture ng ID ninyo. Then, sunod dito naman tayo sa pag-take ng selfie. So, i-click lang natin itong take a selfie. So ilang beses akong nag-try ng selfie pero ganito palagi yung lumalabas. Lumalampas siya ng 5 MB yung file size niya. So kung naka-experience din kayo ng ganito, pwede nyo namang i-try ito.
So kung dati naka 16:9 yung picture natin, yung selfie, so ang ginawa ko, kinlik ko itong 1 by 1 para bumaba at lumiit yung picture. At hindi na siya lalagpas ng 5 MB. At pagkatapos kong ginawa yun, ganito na po yung nakita ko at nakaproceed na ako. So nakita ko na yung selfie dito. So kung ganito yung makikita ninyo guys, pwede na kayo mag-proceed. I-click nyo na lang po itong next. And then may makikita tayong ganito na dapat tama daw yung mga information na nilagay ninyo at dapat nasa legal na edad na kayo. So dapat nasa 18 years old and above na kayo. At kung okay na, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng required para malagyan na po yan ng check. And then pwede nyo nang i-click itong submit. And then may makikita po kayong ganito. So pwede kayong pumili ng yes or no. Nasa sa inyo na po yan. Hindi naman po yan makaka-apekto kung ano yung pipiliin ninyo. And then may makikita po kayong ganito, registration submitted. So mag-aantay na lang po daw kayo within 24 hours para i-validate nila yung sinubmit niyo na application or registration. Then dito sa baba makikita nyo po yung reference code. Pwede nyo pong i-screenshot or i-click nyo itong copy para may copy kayo or may papakita kayo if ever may mga problema sa registration ninyo. At kung meron pa kayong ibang Globe or TM na number na gustong iparegister, pwede nyo nang i-click itong register another number. Pero kung wala na, yun lang yung Globe or TM na number ninyo, pwede nyo nang i-click itong go home. And then makakabalik na tayo dito sa Globe One na application natin. So kung nakikita nyo dito, may nakalagay na registered. Kung kanina unregistered pa yung nakalagay dito, pero ngayon registered na. So ibig sabihin yan, nakaregister na po yung cellphone number na pinaregister ninyo. So ganun lang kadali guys, pero if ever unregistered pa rin yung nakalagay dito, mag-antay-antay lang kayo after 24 hours para maging registered na yung makikita nyo dito. And kung may problema, pwede nyo namang ipakita yung reference number code na pinascreenshot ko sa inyo or pinakopy ko sa inyo kanina para may proof kayo na nakapag-register na kayo.